Yung nga, unang start. Oo, meron. Okay, then start. Yun. Ano na. Yung minor niya tama lang. Yan si minor. Yan talaga. Yan, ganito klase. Hindi siya pwede sobrang baba. Kasi yung mga ganito siya, pinakamababa ng 1.8, 1.7. Yun yung mga normal. Pagka bumaba sir na 1.5, pababa. Kaya 1.4. Normal na po yun. Normal talaga. Yung bang gulong normal na umiikot yan? Bakit yung ibang underbone, pagka nakikita ko naka-minor, hindi umiikot ang gulong? Sa Japanese sir, pag umiikot ang gulong, dragging. Pero pag sa Vespa, normal lang po. Ah, ganun. Kasi kahit bagong labas na basa sir, ganun pa din. Okay. Alright. Alright. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Time check, alas 11. Woo! It's been a while, Almost 2 months, no? Or mahigit isang buwan tayong hindi nakapag-vlog. Ay nako. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. Medyo hindi maganda. Ang sinapit ng ating Vespa. Naman dito sa mga Vespa na 2021 model, no? Ayun. Inabot tayo ng swerte. Sa atin pumutok ang tama, no? Yun nga, sa mga Vespa user, no? Alam naman natin na may problema ang mga units ng Vespa na 2021 model. At yun nga yung fuel pump, no? So nagkaroon tayo ng fuel pump issue. Medyo masama naging lagay ng ating Vespa, yung pinakaayaw nating maging problema. Pero hindi naman lahat ng hindi naman lahat ng unit ng Vespa ay ganito. Dito lang talaga sa 2021 model nagkaroon ng problema. At yun nga, no? Medyo naging madugo. So balik tayo sa topic natin. Dahil nga 2021 model, fuel pump issue. So yung ginawa natin, no? Nag-inquire tayo sa mga Vespa dealer. So bali 3 Vespa dealer ang pinagtanungan natin. Na-confirm nga natin na hindi kasama sa reprogram, no? Ang ating Vespa, meaning we have to we have to purchase. Kaya ayun, tinabot tayo ng halos mahigit isang buwan bago nakabili. Dahil siyempre naghanap din tayo ng medyo
medyo mababa, no? Kasi may mga napanood din ako sa YouTube na may nabili sila from China at sinubukan nila, baga nag-risk sila, gumana naman daw. Pinag-isipan ko rin yon kung gagawin ko diba yung ginawa niya. Napakamura kung bibili ka sa China, no? By doon nga sa Lazada, no? May makikita ka ron. Pero napag-isip-isip ko na ipagawa na lang or mag-order na lang sa legit na seller ng fuel pump ng ating Vespa. At ayun, nagpa-order ako at matagal ang proseso, no? Matagal din bago dumating, inabot ng mga 3 weeks bago dumating yung fuel pump. At eto nga pala ang eto ang nangyayari. Panoorin nyo sa video na to. Let's go.
Yung nga, unang start. Oo, meron. Okay. Then, start. Yun. Ano na. Yung minor niya, tama lang. Yan si Romino. Yan talaga. Yan, ganito klase. Hindi siya pwede sobrang baba. Kasi yung mga ganito sir, pinakamababa ng 1.8, 1.7. Yun yung mga normal. Pagka bumaba sir na 1.5, pababa. Kaya 1.4. Normal na po yun. Normal talaga. Yan bang gulong normal na umiikot yan? Sir. Bakit yung ibang underbone, pagka nakikita ko naka-minor, hindi umiikot ang gulong? Sa Japanese sir, pag umiikot ang gulong, dragging. Pero pag sa Vespa, normal lang po. Ah, ganun. Kasi kahit bagong labas ng basa sir, ganun pa din. Okay. Sir, kasama So, ilang ano yan? Ilang years ang warranty niyan? na lang sir, mga 6 months. Iyon, no? Kita mo, 6 months, ha? Naka-recorded yan, ha? Magsisimula yan sir, ngayon. Okay. Kasi kakagawa ko na. Kakatulog na ako ng maimbing. Ngayon naman papasyalan nga natin yung garahe custom. Subukan natin magpa powder coat ng ating foldable rack. Medyo nagrereklamo si CIC, no, kapag walang sandalan ang kanyang upuan. Medyo nagugulat siya at nabibigla. Kaya papakabit natin itong foldable rack. Ito. Pero powder coat muna natin. Hindi ko lang kung ma-aprobahan to. Hindi ako sigurado. Sana umubra. Para maging komportable siya sa pag-upo niya. Subukan natin. Lapit na yon, garahe custom, no? Kakaliwa tayo rito. Balik ako pagka nando na tayo. Ayun, no.
nakapag pa-powder coat na tayo ng mugs, tsaka itong ating truck. Okay, so let's go. Alis na tayo, uwi na. Thank you, boss. So, ayun. Tapos na tayo. Palagay ko reasonable naman yung ginastos natin dito. Bumagay naman siya, no? Sa ginawa nating kulay. Yun na nga, no? Matagal tayong hindi nakapag-gawa ng video dahil dito sa ating fuel pump. Nakita nyo naman, no? Kung anong ginawa. Tsaka sana huwag kayong magdalawang isip na bumili pa rin ng Vespa, no? Ay, Vespa, orange Chesa. Yo, kasi nangyari sa akin, no? Hindi naman lahat ng Vespa may issue gano'n, no? Sa 2021 model lang naman nangyayari yung gano'n. Ganun talaga, no? Pag Vespa, ginusto mo yan, parang gano'n, di ba? Kaya dapat nakahanda ka sa anong mangyayari, no? Sa gastusan, no? Number one mong i-consider ang gastos pagka nag-Vespa ka. Pero kung ano lang naman, di ba? Kung ibang model naman, wala naman nangyayaring gano'n. Ang iba talaga gumagastos lang dahil sa mga accessories, no? Mga pagpapaganda. Bihira naman yung nasisiraan ng pyesa. Ibang model naman wala namang ganong issue. Kaya di ko rin naman kayo discourage na bumili ng Vespa. Pero yun nga, dapat nakahanda kayo sa posibleng mangyari, no? Sa mga gastos. Kaya yun ang number one yung iisipin. Kaya yung i-consider na pagka nasira talagang medyo madugo ang gastusan, no? Ano pa? Okay naman. Siguro sa ngayon, sana, no, wala nang ibang gastos na mangyayari, no? Or magkaroon ng aberya. Ilang naman talaga ang iniingatan ng iniingatan ng mga 2021 na owner. Pero pagkatapos siya, wala na. Siguro wala nang ibang pwedeng mangyaring hindi kaaya-aya. Kaya kung bibigay ng Vespa, ingatan nyo yung 2021 model, no? Kahit bumili na kayo ng 2020 or 2019 model, okay lang. Walang issue. Dito lang talaga sa 2021 ang may issue. At natapat din sa akin, no, na hindi kasama yung nabili kong Vespa sa recall. Kaya talagang sariling gastos.
masakit sa bulsa. Ang gastos. Eto, sana tumagal na, no? At wala nang ibang problemang kaharapin. Shout out sa ating mga subscriber. Maraming salamat uli sa pagsama ninyo. At hopefully baka gawa pa tayo ng iba pang video, no, sa mga darating na araw. Let's wrap up, no? Maraming salamat ulit sa pagsama ninyo. Hanggang sa susunod. Makinis na moto. Signing off.